Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Baliktad sila, no? Baliktad din to. So, ang meron tayo ay baliktad sila lahat, ha? Baliktad na Nine of Swords, Ace of Pentacles at Queen of Cups. Queen of, ano ba to? Wands. So, dito muna tayo sa Nine of Swords na baliktad. Bakit siya ganyan? Wow, ito magandang combination. Improvement sa topic ng pera o career. So, dyan napapasok yung promotion, increased salary, o kung malabo, sabihin natin malabo talaga yung ganong senaryo. Di, sabihin natin OT. Kasi maganda rin yung nag-OT kasi dadagdag yun dadagdag yung kita doon sa basic salary. So, sabihin natin 13,000 dahil nag-OT. Maraming oras na in-OT. Di somehow nadagdagan yung 13, naging 14 na, di ba? Nadagdagan ng 1,000. So, pwedeng ganun. Mag-OT yung iba sa inyo sa period na to. Buong 3 days. Ano pa? Sabihin natin mga deadline na na-late. Mahahabol yan sa period na to. Kasi kung nasa office, dun kasi maraming deadline na submission ng documents. Ngayon, ibang case din mabilis matatapos ang iba sa inyo. Kung di na late, kung wala namang na late na files na dapat i-submit o matapos, di ano nga ba naisip ko? Sabihin natin, yung mga task for today, 3 days pala to. Yung mga task na dapat gawin sa period na to, mabilis agad matatapos. Hindi matotoxic ang iba sa inyo o hindi na kailangang mag-OT para lang matapos. Ganun yung case. Or hindi ganun magiging busy ba ang iba sa inyo sa 3 days na to. Ngayon, sabihin naman natin may business ang iba sa inyo. Kung ganun ang case, di may improvement sa sales. Medyo mataas yung sales sa 3 days na to. Pwede rin. O yung improvement overall, sabihin na lang natin magkakapera na lang. So, kung hindi dahil sa OT, baka may magbigay ng pera sa iba sa inyo. Like, may magbabayad ng utang or sabihin natin may nagpo-process ng loan o ano bang klaseng loan, salary loan o cash advance or sick leave or vacation leave na yun nga, pwede pang mabayaran yung leave. Okay, pinasok sa sick leave o yung absent pinasok sa sick leave o
vacation leave. So, case to case basis. Ayun, dito tayo sa Ace of Pentacles, kaya lang, baliktad naman siya. Ba't ganon? Naku. Well, sad to say, may iba sa inyo na may crush sila. Kaya lang di sila type. Pag ganito, loss of opportunity kasi to, kasi ito yung crush or ka-connection o friend na crush nila. Sabihin na lang natin, hindi to panahon para mag-express ng feelings or mag-confess ng nadarama, or else mababasted lang. Kaya wag na subukan. Kasi mapapaya lang sa bandang huli or masasaktan. Kaya sa ibang panahon na lang mag-confess sa crush. Okay, para sa iba sa inyo. Pwede rin to sa mga magjowa na nag-away or mag-ex, na para bang wag mo nang subukan makipag-ayos dahil sa failure lang din mauuwi yung effort. So kaysa masaktan, wag na mag-effort. Pero sa period lang naman na to. Ngayon, dito tayo sa baliktad na Queen of Wands. Bakit nandito to? Nick. Oh well, pag ganitong senaryo, baka maka-encounter ang iba sa inyo ng taong tawag dito, arrogant, egotistical, conceited, overbearing, demanding, pushy, binabasa ko na lang, self-righteous, bully, reckless, hyperactive, daredevil, overly confident, loud, show off. Yung mga binasa kong yan yung maaring ma-encounter ng iba sa inyo na description ng tao. Okay? Yan dating dito. So, beware. Ngayon, dito tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Wow, ito maganda Blessing real estate. Baka magkabahay ng iba sa inyo. Whether bigay ng gobyerno or makukuha na yung bahay na hinuhulugan. Or may magpapasa ng bahay pamana. Pwede rin May real estate kasi tayo Or makukuha na siguro yung condo or apartment, matitira na sa period na to kung naghahanap ng bahay. Pero itong case na to, magkakapera. Blessing wealth. Ngayon, kung sabihin natin yung iba sa inyo ay nasa construction. So, pag nasa construction, siyempre, yung mga tao dyan na engineer, architect, o construction worker, di ba? Yung mega project, di meron silang tawag dito, next project na gagawin after nung project na ginagawa nila ngayon. Or sabihin natin, wala pang project na kailangan gawin na building, di magkakaroon ba sa period na to? Ganun ang dating.
Ano pa ba maisip dito? O depende kung anong project ba to. Kung di construction worker, edi kung ano mang project. Okay? Natatama sa career. Yun yung blessing dito. Ngayon, dagdagan pa natin. O pwede rin new career. Para sa iba sa inyo, kung wala. Diba? Or sa someone na malapit sa inyo na naghahanap ng trabaho. So, may mahahanap na. Posibleng ganun sa period na to. Ito. May tendency ng collaboration, teamwork. Sa pagitan ng ka-workmate o friend ay posible. Brainstorming, pwede rin. Cooperation, pwede rin. Anyways, ito, basahin ko na lang tong part na to. General advice na to para sa period na to. So again, basahin ko na lang para mabilis. Madali naman tong intindihin dahil basic English lang to. Ano to? The kiss of an enemy. May be profuse but faithful are the wounds of a friend. Ang lalim naman ito. Pero tingin ko galing tong Bible. Proverbs. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.